Naranasan mo na bang titigan ang iyong pitaka at tanungin ang sarili, saan napunta ang lahat ng pera ko? Nagpagod ka, nagdasal ka, tinubukan mong magtipid. At gayon pa man, ang pera'y tila buhangin na dumudulas sa iyong mga daliri. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga monghe, oo, mga mongheng Budista, ay naniniwala na may paraan para baguhin ang daloy ng pera sa iyong buhay? Hindi sa pamamagitan ng mahika, hindi rin sa swerte, kundi sa pamamagitan ng enerhiya, intensyon, at 6 na sinaunang bilang. Mga bilang na napakamakapangyarihan na bumulong na sa mga templo sa loob ng maraming siglo. Hindi ito tungkol sa pagyaman ng biglaan. Ito'y tungkol sa pagbubukas ng agos, isang espiritual na daloy na nag-aanyaya ng kasaganaan sa iyong buhay. Hindi sa pamamagitan ng paghihingi ng higit, kundi sa pagiging uri ng taong likas na hinihila ang higit pa. At ang susi? Nagsisimula ito sa isang bagay na napakasimple. Mararamdaman mo ito sa iyong sariling balat. Ang pagsulat ng 6 na sagradong bilang sa iyong kamay, ang kamay na ginagamit mo para magbigay, tumanggap, magtrabaho, at lumikha. Bago ka matawa o magduda, huminto muna. Sapagkat ang mahirap na magsasaka sa kabundukan ng Benguet, ang pagod na nars sa lungsod ng Quezon, ang manggagawang nasa ibang bansa na sabik makauwi, lahat sila ay may dalang parehong tanong sa puso. Magkakaroon ba ako ng sapat? Sa katuroang ito, bahagi ng karunungan ng Budismo, bahagi ng personal na pagsasanay, matutuklasan mo ang 6 na bilang na hindi lang nangangakong magdadala ng pagbabago. Pinapaalala rin nito kung sino ka, saan dumadaloy ang iyong enerhiya, at kung ano ang tunay mong nararapat. Kaya, ibuka mo ang iyong palad. May isang bagay na banal na naghihintay na maisulat. At kapag ginawa mo ito, maaaring hindi mo na muling makita ang pera sa parehong paraan. Hindi ito tungkol sa pamahiin. Hindi rin ito isang viral na trend sa TikTok o isang shortcut papunta sa marangyang buhay. Ang malalaman mo ay mas malalim pa roon. Ito ay pagsasanib ng sinaunang karunungan ng Budismo at ng tahimik, araw-araw na uhaw ng modernong kaluluwang Pilipino. Sapagkat dito sa Pilipinas, alam natin ang halaga ng tiyaga, ng dasal at ng bayanihan, ang pagdadamayan kapag mabigat ang buhay. Ngunit kahit ganoon, patuloy pa rin tayong nahihirapan. Pinapahaba natin ang halaga ng piso, binibilang ang barya, binubulong ang konti na lang, umaasang mas magiging magaan ang susunod na buwan. At diyan mismo, mahalaga ang kasanayang ito. Sa katuroang Budista, ang mga bilang ay may dalang enerhiya. Hindi lang ito tungkol sa halaga sa matematika, kundi sa espiritual na pagyanig. Kapag isinulat ng may malinaw na layunin at isinusuot sa bahagi ng katawan kung saan tayo kumikilos at lumilikha sa kamay, ang mga bilang na ito ay nagsisilbing paalala. Hindi ng kakulangan natin, kundi ng kapangyarihang taglay na natin. Hindi mo kailangang magpalit ng relihiyon. Hindi mo kailangang magsuot ng kasuotang monghe o magsindi ng insenso. Ang kailangan mo lang ay isang tahimik na sandali, isang matatag na kamay, at ang kagustuhang muling kumonekta sa enerhiya ng pera, trabaho, at tunay na halaga. Kaya oo, pag-uusapan natin ang mga bilang. Ngunit sa likod ng bawat bilang ay may pintuan. Patungo sa bagong gawi. Patungo sa sinaunang karunungan. Patungo sa uri ng kasaganaan na payapa, hindi mapilit. Hindi ito isang lektura. Ito ay pagbabalik sa isang bagay na matagal mo nang alam sa kaibuturan mo. Hindi ako isinilang upang mabuhay sa kakulangan. Isinilang ako upang dumaloy. Tara na, magsimula tayo. Ang ugat ng kasaganaan. Hindi lang pera, maging totoo tayo. Kapag narinig natin ang salitang kasaganaan, isa agad ang pumapasok sa isipan. Pera. Mas malaking kita. Mas makapal na pitaka. Isang bank account na, sa wakas ay makahinga, sa halip na suminghap. Ngunit ito ang paalala ng maraming guro ng Budismo at maaaring magulat ka. Ang kasaganaan ay hindi nasusukat sa laman ng iyong bulsa. Ito'y nasusukat sa dumadaloy sa iyong buhay. Hindi lang ito tungkol sa piso.
Ito'y tungkol sa kapayapaan. Hindi lang ito pagkakaroon ng bahay. Ito'y pakiramdam na nasa bahay ka, sa iyong sarili, sa iyong mga desisyon, sa iyong tinatahak na landas. At dito maraming tao ang natitigilan. Hinahabol nila ang anyo ng kasaganaan, ang pera, ang mga ari-arian, ang promosyon. Ngunit nakakalimutan ang pundasyon nito. Isang isipan na malinaw, isang kamay na bukas, at isang pusong payapa at nasa balanse. Sa Budismo, mayroong aral na tinatawag na tamang layunin, right intention, isa sa mga hakbang sa Eightfold Path. Ibig sabihin, anuman ang ating hinahangad, kailangan muna nating linisin ang ating dahilan sa pagnanais nito. Kaya kung gusto mong magkaroon ng mas maraming pera, tanungin mo ang sarili mo. Ginagawa mo ba ito para patunayan ang isang bagay? Upang takasan ng takot? Upang mapahanga ang iba? O baka naman, upang mapagaan ang hinga ng iyong pamilya? Upang tustusan ang pangarap na pinaniniwalaan mo? Upang makapaglingkod sa iba ng may dignidad? Ang diwang Pilipino ay likas na nakakaunawa nito kahit hindi natin laging napapansin. Mas pinahahalagahan natin ang ugnayan kaysa sa yaman. Tumutulong tayo sa kapitbahay kahit tayo mismo'y kapos. Nagpapadala tayo ng balikbayan box hindi dahil sobra tayo, kundi dahil sobra ang ating malasakit. Ngunit sa paglipas ng panahon, kumbinsido tayong ang kasaganaan ay para lang sa iba. Para sa masuwerte, para sa banyaga, para sa makapangyarihan. Panahon na para itama iyon. Ang kasaganaan ay nagsisimula sa isang tahimik na pag-unawa. Ako'y sapat na. At handa na akong tumanggap ng higit, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya. Kapag nauunawaan mo na ito, ang mga bilang na isusulat natin sa iyong kamay ay hindi na magmumukhang mahika. Magiging paalala sila. Mga paalaala ng katotohanang matagal mo nang dala, kahit sa iyong pinakamahirap na araw, na ikaw ay nilikha para sa higit pa. At hindi lang higit pang pera, kundi higit na kahulugan, kapayapaan, at buhay. Ang kamay bilang simbolo. Bakit kamay? Sa dami ng lugar na maaari nating sulatan ng isang makapangyarihang bagay, ang dibdib, noo, kwaderno, o pader. Bakit nga ba sa kamay? Dahil sa kamay nagsisimula ang pagkilos. Ito ang tulay sa pagitan ng iniisip at nililikha. Sa Budismo, ang kamay ay itinuturing na banal. Bawat galaw, bawat kumpas, bawat mudra, espiritual na posisyon ng kamay, ay may dalang enerhiya, nag-uukit ng direksyon, layunin, at agos. Madalas mong makikita ang mga estatwa ng Buddha na may tiyak at sadyang posisyon ng mga kamay. Hindi iyon aksidente. Iyon ay sinaunang karunungan. Ngayon, pag-isipan mo ang sarili mong mga kamay. Ang mga kamay na ito, nagluluto para sa iyong pamilya. Nagtatype ng aplikasyon para sa trabaho. Nagtitiklop sa panalangin kapag ikaw ay lito. Yumayakap sa mahal sa buhay kapag kulang ang mga salita. Nag-aabot ng tulong kahit ikaw ay pagod. Ang iyong mga kamay ay hindi lamang kasangkapan. Sila ay mga dadluyan. Kaya kapag sinabi nating, isulat ang 6 na mahiwagang bilang na ito sa iyong kamay, hindi natin tinutukoy ang mahiwagang tinta. Tinutukoy natin ang pagmamarka sa mismong bahagi ng iyong katawan na may layunin. Ang bahagi mong nagbibigay, tumatanggap, lumilikha, at nagpapala. Sa kulturang Pilipino, ang kamay ay banal din, sa mapagpakumbabang paraan. Itinataas natin ito sa mano po bilang paggalang. Ginagamit natin ito upang mag-alok ng pagkain sa kapitbahay. Idinidiin natin ito sa ating dibdib kapag nagsasabing salamat. Kaya ang pagsasanay na ito, ang pagsulat, ay hindi basta isang trick. Ito ay nagiging ritual. Sinasabi nito, ngayon, kikilos ako ng may layunin. Ngayon, itutuon ko ang enerhiya kung saan ito kailangan. Ngayon, ang aking mga kamay ay hindi hungkag, sila ay makapangyarihan. At kapag ang pag-iisip na iyan ay nakaukit sa iyong kamay, bawat sandali, bawat kumpas, ay nagiging panalangin. Bilang 1, 100, at 8, ang banal na ikot.
Kung nakapasok ka na sa isang templong Budista o nakapanood ng mga mongheng nagme-meditate, baka napansin mo ang hawak nilang kwintas ng dasal. Tinatawag itong mala. Bilangin mo ang mga butil nito at lagi mong makikita ang parehong bilang, 108. Pero bakit 108? Dahil ang bilang na ito ay hindi basta-basta. Ito ay sumasagisag ng kabuuan, isang buong ikot. Sa paniniwalang Budista, mayroong 108 makamundong pagnanasa na kailangan nating mapagtagumpayan upang maabot ang kaliwanagan. Kaya tuwing inuulit ng isang monghe ang kanyang mantra ng 108 beses, hindi lang siya nagdadasal, siya'y nagdadalisay. Anong kaugnayan nito sa pera? Lahat. Dahil ang tunay na harang sa daloy ng pera ay hindi nasa labas, sa ekonomiya. Nasa loob ito, sa isipan, sa espiritu, sa puso. Ito ang mga takot, ang guilt, ang mga lumang paniniwalang bumubulong. Baka hindi ako karapat-dapat sa kasaganaan. Baka sakim ako kung hihiling pa ako ng higit. Ang pagsusulat ng 108 numero sa iyong kamay ay hindi nangangahulugang nagkakanta ka sa isang templo. Ngunit nangangahulugan ito na pumapasok ka sa sarili mong tahimik na templo, sa loob mo mismo. Sinasabi nito, handa na akong tapusin ang ikot ng paghihirap. Papalayain ko na ang enerhiyang hindi na nakatutulong sa akin. Magsisimula akong muli ng may malinaw na layunin. Para sa pusong Pilipino, ito ay tumatagos. Naniniwala tayo sa muling pagsisimula, mula sa mga panalangin ng simbang gabi hanggang sa mga ritual tuwing bagong taon. Naglilinis tayo, nagpapatawad, at muling bumabangon. Iyan ang kahulugan ng 108. Kaya isulat mo ito ng may kapayapaan. Isulat mo ito na parang sinisimulan mong makipag-usap sa buhay, sa mas banal na paraan. Ang 108 numero ay hindi lamang bilang. Ito ay isang panibagong liko. Bilang 2, 7, ang ritmo ng pagbabagong buhay. May isang tahimik ngunit makapangyarihang presensya ang bilang na 7. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagyayabang. Ngunit narororoon ito, ginagabayan ng likas na ritmo ng buhay. Mayroong 7 araw sa isang linggo, 7 chakras sa katawan ng tao, 7 direksyon sa pilosopiyang Budista, hilaga, timog, silangan, kanluran, itaas, ibaba, at loob. At sa kaluluwang Pilipino, may 7 pangakong pabulong na isinasama sa bawat panalangin, kahit hindi natin ito binibigkas: pag-asa, kalusugan, kaligtasan, panustos, kapayapaan, gabay, lakas. Kaya bakit mo isusulat ang bilang na 7 sa iyong kamay? Dahil ang 7 ay nagbibigay anyo sa kaguluhan. Pinaaalala nito sa iyo na kahit gaano man kabasag ang isang linggo, darating at darating pa rin ang panibago. Sa pagsasanay ng Budismo, ang 7 ay sumisimbolo ng pagkagising. Isang sandaling mulat ang isang tao sa kanyang mas malalim na katotohanan. At ito ang katotohanan mo. Hindi ka nilikha upang manatiling natigil. Hindi ka nararapat sa paulit-ulit na pagdurusa. Nilikha kang gumalaw, hakbang-hakbang, araw-araw, patungo sa mas mabuting bukas. Kapag isinulat mo ang 7 sa iyong kamay, gumagawa ka ng isang tahimik na panata, na kahit mahirap ang araw ngayon, may bagong ritmo na dala ang bukas. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang iglap. Kailangan mo lang manatili sa sayaw, ang sagradong ritmo ng pagsisikap at biyaya. Alam ito ng mga Pilipino. Maaga tayong bumabangon. Masipag tayong magtrabaho. Tumatawa tayo sa gitna ng pressure. Nakakahanap tayo ng ligaya sa mga gawain. Panatang makabayan. Bisperas ng Pasko. Linggo ng pamilya. Ang 7 pindutan ay ang iyong pindutan ng panibagong simula. Ito'y bumubulong, huminga. Magsimula muli. Hindi pa tapos ang buhay, unti-unti itong bumubukad. Kaya hayaan mong bumukad ito, isang hakbang, isang araw, isang sagradong 7 segundo sa bawat sandali. Bilang 3, 10, ang kodigo ng pagkumpleto. Ang 10 ang huling bilang sa mga single digits. At sa parehong matematika at mistisismo, ito ay itinuturing na bilang ng pagtatapos.
Ngunit hindi pagtatapos na puno ng takot, kundi pagtatapos na puno ng karunungan. Sa paniniwalang Budista, ang siyam ay bilang ng kabuuan, tagumpay, at espiritual na paggising. Ito ang hudyat ng katapusan ng isang landas at simula ng panibagong yugto. Hindi lang kamatayan, kundi muling pagsilang. Hindi lang paalam, kundi pagtatapos na may karangalan. Alam mo ang pakiramdam na ito. Yung tahimik na sandali kung saan mo naisip, lumampas na ako sa dating ako. Maaaring ito'y paglayo sa mga nakakalason na gawi. Maaaring ito'y pagtanggi sa trabahong ubos na ang iyong sigla. Maaaring ito'y ang wakas na paniniwala na ang halaga mo ay hindi nasusukat sa laman ng iyong pitaka. Ang sinasabi ng bilang na siyam, hindi ka nawawala. Nagbabago ka. Sa buhay ng Pilipino, dala natin ang diwa ng pagbabago. Sa bawat graduation, despedida, o paalam, may mga luha. Ngunit may kasama ring pagmamalaki. Kapag isinulat mo ang siyam sa iyong kamay, hindi ka lang naglalagay ng numero, nagsasabi ka ng isang deklarasyon. Natapos ko na ang isang kabanata. Natutunan ko na ang aking aral. Handa na ako para sa susunod na antas. Isipin mo ito. Kung ang isa ay simula, ang siyam ay ang basbas para sa susunod. At narito ang isang bagay na tila mahika. Sa numerolohiya, kapag minultiplikahan mo ang siyam sa anumang numero at pinag-isa mo ang mga digit ng sagot, lagi at laging babalik sa siyam. Subukan mo. Siyam ginto 3 ay 27. 2 plus 7 equals 9, 9 times 5 equals 45, 4 plus 5 ay siyam. Laging bumabalik sa sarili. Ganyan ka rin. Gaano ka man kalayo madala ng buhay, gaano ka man madurog, lagi kang babalik sa iyong sentro. Kaya sige na, isulat mo ang siyam sa iyong kamay. Tatakan mo ang sandaling ito ng pagkumpleto. At buksan ang sarili sa panibagong yugto ng kung sino ka talaga. Bilang 4. 3. Ang lakas ng 3 landas. May isang sinauna, halos banal. Nadiwa ang bilang na 3. Sa Budismo, ang 3 ay sumasagisag sa 3 hiyas, 3 jewels. Ang Buddha, ang nagising na kaisipan. Ang Dharma, ang mga turo. Ang Sangha, ang komunidad. Ang 3 ito ang gumagabay sa bawat naglalakbay tungo sa kapayapaan. Kapag kulang ang isa, hindi buo ang landas. Ngunit hindi lang ito aral ng Budismo. Kahit sa buhay Pilipino, damang-dama natin ang hatak ng 3. Pag-isipan mo, nagsasalita tayo sa 3, pamilya, pananampalataya, pangarap, ama, ina, anak. Lunes, Miyerkules, Biyernes, mga iskedyul na tila balanse. Pati ang ating pamahiin, biro at dasal, madalas nasa anyong 3. Bakit nga ba? Dahil ang 3 ay nagbibigay hugis. Ang isa ay isang tuldok. Ang 2 ay isang guhit. Ngunit ang 3 ay bumubuo ng trianggulo. Isang matibay na hugis. Isang pundasyon. Isang sandigan. Kaya kapag isinulat mo ang 3 sa iyong kamay, hindi ka lang naglalagay ng numero. Inaangkla mo ang sarili mo sa kung ano ang tunay na mahalaga. Tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang 3 hiyas ko sa panahong ito ng buhay? Anong mga katotohanan ang nagpapanatili sa aking sentro? Anong 3 halaga ang humahawak sa akin kapag nanginginig ang mundo? Maaaring ito ay trabaho, panalangin, pamilya. Disiplina, pananaw, paglilingkod. Isipan, katawan, kaluluwa. Ano man ang iyong 3, hayaang sila ang maging angkla mo. Sapagkat kapag magulo ang mundo, kapag hindi tiyak ang pera, kapag malabo ang hinaharap, ang 3 ang nagdadala ng balanse. Ang 3 ang nagdadala ng katahimikan. Ang 3 ang nagdadala ng linaw. Kaya isulat mo ito ng may paggalang. Hayaan mong ipaalala ng bilang na 3. Hindi ko kailangang hawakan ang lahat. Kailangan ko lang panghawakan ang tunay na humahawak sa akin. Bilang 5, 0, ang lakas ng kawalan. Ano pa ba ang mas tahimik, mas mapagpakumbaba, mas madalas baliwalain kaysa sa 0? Wala itong itsura, wala itong bigat. At gayon pa man, sa wika ng sansinukob, ang 0 ay may higit na kapangyarihan
kaysa sa inaakala natin. Sa Budismo, ang kawalan ay hindi kawalan ng kahulugan. Ito'y paanyaya sa mas malalim na kahulugan. Tinutukoy ito bilang shunyata. Isang banal na konseptong nagpapaalala sa atin, kapag binakante natin ang sarili, binubuksan natin ang espasyo para sa katotohanan. Ngayon, huminto ka saglit at tanungin ang sarili mo. Ilang beses mo na bang naramdaman na nagsisimula ka sa wala? Na parang wala kang pera, wala kang direksyon, wala ka ng lakas na maibibigay? Sa mga sandaling iyon, nakilala mo ang zero. Ngunit narito ang lihim. Ang zero ay hindi wakas. Ang zero ay ang banal na espasyo bago ang paglikha. Isipin mo ito. Isang blankong pahina bago ang isang sulat ng pag-ibig. Isang walang lamang mangkok bago ang unang subo ng pagkain. Isang tahimik na panalangin bago ang isang himala. Sa buhay Pilipino, sanay tayong magsimula sa wala. Nakita na natin ang mga single mom na bumuo ng kinabukasan mula sa wala. Napanood natin ang mga driver ng tricycle na nag-iipon ng barya para sa kolehiyo. Nabuhay tayo sa gitna ng bagyo at muling bumangon gamit lamang ang ating mga kamay. Ang zero ay hindi kalaban. Ito ang sinapupunan ng posibilidad. Kaya kapag isinulat mo ang zero sa iyong kamay, isulat mo ito ng may dangal, hindi bilang paalala ng kakulangan, kundi bilang isang bilog, isang kabuuan, isang binhi, isang simbolo na nagsasabing, handa na akong tumanggap. Hindi na ako puno ng takot, kapalaluan o pagdududa. Ako ngayon ay walang laman at dahil doon, ako'y bukas. Mula sa kawalan na ito dumadaloy ang tunay na kasaganaan. Bilang 6. Isa, ang sarili na nagsisimula ng lahat. Pagkatapos ng lahat ng mga ikot, pagkatapos ng mga sagradong ritmo, pagkatapos ng mga katapusan at kawalan, may natitirang isang bilang, tahimik na naghihintay sa hangganan ng iyong bagong simula. Isang simple. Matatag. Tahimik. Ang isa ang simula ng lahat. At sa aral ng Budismo, ang landas tungo sa paggising ay hindi sabayang paglalakbay. Laging nagsisimula ito sa sarili. Isang hinga, isang hakbang, isang sandali ng tapang. Kapag isinulat mo ang isa sa iyong kamay, hindi mo lang minamarka ang isang digit. Ipinahahayag mo. Narito ako. Ako ay bukas. Handa akong magsimula, muli kong kinakailangan o sa kauna-unahang pagkakataon. Dahil ito ang katotohanan, walang aral, walang mantra, walang basbas ang makagagalaw ng buhay mo. Hanggat hindi mo pinipiling kumilos, maaaring ibahagi ng monghe ang karunungan. Maaaring mag-alok ang aklat ng mga hakbang. Maaaring pukawin ng video ang iyong puso. Ngunit ang unang tunay na kilos ng kapangyarihan ay nanggagaling sa iyo. Ang isa, ang ako, ang nagpapasya. At huwag nating kalimutan, sa buhay Pilipino, pinararangalan natin ang halaga ng individual na puso, hindi upang itaas ang ego, kundi upang ipagdiwang ang pananagutan. Ang nag-iisang ina, ang nag-iisang tagapagtaguyod, ang nag-iisang nangangarap na lumalakad sa tahimik na kalsada ng alas 5 ng umaga, papunta sa trabaho. Isang buhay ang maaaring magbago ng lahat. Kaya isulat mo ang isa, hindi bilang simula lamang, kundi bilang hudyat, na ikaw ay humahakbang patungo sa pagkakahanay, isip, puso, at kamay na kumikilos bilang iisa. Dahil sa pinakasentro ng kasaganaan, sa ugat ng bawat sagradong numero, nandoon ka, at sapat na sapat ka para magsimula. Ipaalam mo lang kung handa ka na para sa susunod na seksyon. Paano ito isa sa buhay? Ang pagsasanay. Kung saan isasalin natin ang mga numerong ito sa isang buhay na araw-araw na ritual. Malapit na tayo sa kabuuan at napakaganda ng binubuong paglalakbay na ito. Paano ito isa buhay? Ang pagsasanay ngayong natanggap mo na ang 6 na sagradong bilang. 108, 7, 9, 3, 0, at 1. Ang tanong ay, ano ang gagawin ko sa mga ito? Hindi ito isang orasyon. Hindi rin ito pamahiin. Ito ay isang ritual ng pag-alala,
isang paraan upang ihanay ang iyong mga kilos sa iyong enerhiya. Hakbang 1. Piliin ang tamang sandali. Maghanap ng tahimik na oras sa iyong araw. Maagang maaga sa umaga, bago ka hinga ng mundo ng kung ano-ano. O kaya ay sa hating gabi, kapag payapa na ang lahat at maririnig mo na muli ang sarili mong isipan. Maaari mo itong isabay sa iyong panalangin, pagmumuni-muni, o tahimik na pagninilay. Gawing banal ang sandali. Gawing iyo. Hakbang 2, sumulat ng may layunin kumuha ng panulat. Hindi kailangang mamahalin, basta isang bagay na ginagamit mo ng may pag-aalaga. Isulat ang mga numero sa hindi dominanteng kamay. Para sa karamihan, ito ang kaliwang kamay. Bakit? Dahil ang iyong dominanteng kamay ang kumikilos. Ngunit ang iyong hindi dominanteng kamay ang tumatanggap. Maaari mong isulat ang mga numero sa isang linya sa iyong palad o sa maliit na bilog sa likod ng iyong kamay. May 100 at 6 na isinusulat ang lahat ng 6. Ang iba naman ay pumipili ng 1 o 2 na pinaka-umaalingaw-ngaw sa araw na iyon. Habang isinusulat mo ang bawat bilang, bulungan mo ng isang simpleng katotohanan. Ako'y nagpapalaya. Ako'y tumatanggap. Ako'y nagsisimula. Hayaan mong ang iyong kamay ang maging iyong dambana. Hakbang 3. Dalhin ito sa iyong araw. Gawin mo ang iyong araw gaya ng nakagawian. Hayaan mong paalalahanan ka ng iyong kamay. Hindi upang mangamba, hindi upang mangarap lang, kundi upang bumalik sa layunin. Kapag nakakaramdam ka ng kaba, tingnan ang mga numero. Kapag nakakaramdam ka ng pag-asa, tingnan muli. Dahil ngayon, ang kamay mo ay hindi na basta kamay. Dala nito ang karunungan, tahimik, sinauna at buhay. Sabihin mo lang kung handa ka na para sa susunod na seksyon. Living the flow, building a daily abundance mindset. O kung gusto mong bumuo ng printed ritual guide o reflection journal mula rito. Babala at linaw. Huminto muna tayo sandali. Maaaring iniisip mo, kapag isinulat ko ba ang mga numerong ito sa aking kamay, bigla na lang bang darating ang pera? Hindi. Hindi iyon ang layunin nito. Ito ay hindi lihim na formula. Hindi ito mahika, at tiyak na hindi ito shortcut patungo sa kayamanan. At mahalagang sabihin ito ng may pag-ibig at malinaw na layunin. Dahil ang natutunan mo ay hindi isang panloloko, ito ay isang kasangkapan, isang spiritual anchor, isang banayad, araw-araw na paalala na ang kasaganaan ay hindi dumarating sa pamamagitan ng puro pagnanais, kundi sa pamamagitan ng pagkakahanay ng isip, enerhiya at kilos. Sa tradisyong Budista, ang pananampalataya na walang pagkilos ay kulang. Ang meditasyon ay kaakibat ng disiplina. Ang layunin ay sinusundan ng aksyon. Sa buhay Pilipino, batid din natin ito. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nagdarasal tayo. Ngunit kumikilos din tayo. Isinusulat natin ang mga numero at pagkatapos, namumuhay tayong may layunin. Kaya pakiusap, huwag mong ituring ang pagsasanay na ito bilang pamahiin. Ituring mo ito bilang isang banal na kasunduan sa iyong sarili. Isang kasunduang lumago, baguhin ang enerhiya, maging ganap na naroroon sa kasalukuyan, bitiwan ang takot, at tahakin ang bawat susunod na hakbang ng may kamalayan at pusong buo. Koneksyon sa buhay at pagninilay sa pagtatapos. Huminga ng malalim. Tingnan mo ang iyong kamay. Kamay lang ba ito? Ngunit ngayon, may dala na itong higit pa. 6 na numero. 6 na tahimik na gabay. 6 na banayad na paalala na ang kasaganaan ay hindi kailanman tungkol lang sa pera, kundi tungkol sa pagkakahanay. Dahil marahil ang tunay mong kailangan ay hindi mas malaking sahod, kundi mas malinaw na landas. Hindi lang dagdag na barya sa bulsa, kundi mas malalim na kapayapaan sa puso. Balikan natin kung anong dala ng bawat bilang. 108, pagpapalaya sa mga bagay na hindi na nakakatulong. 7, ang ritmo ng pag-angat araw-araw. 9, pagkumpleto, paglago at kahandaang magbago. 3,
ang iyong banal na tatlong katotohanan. 0. Kawalan na lumilikha ng espasyo para sa lahat. 1. Ang pasyang magsimula mula sa iyo. Taglay mo na noon pa ang karunungan. Ipinapakita lamang ito ng pagsasanay na ito. Pinaalala nito sa iyo na ang iyong buhay ay hindi padalos-dalos, hindi isinumpa, hindi walang pag-asa. Ito ay buhay. Ito ay lumalago. At may papel ka sa kung saan ito tutungo. Sa kulturang Pilipino, marunong tayong mabuhay ng may kahulugan. Nakakakita tayo ng ganda sa paghihirap. Tayo'y tumatawa sa gitna ng trapiko. Naghahati tayo ng pagkain kahit kaunti lang ang mayroon. Hindi tayo banyaga sa hirap, pero hindi rin tayo banyaga sa pananampalataya, sa ritual, at sa pag-asa. Kaya isulat mo ang iyong mga numero. Isuot mo sila ng may tahimik na kumpiyansa. Pagkatapos, humakbang ka sa mundo. Hindi bilang taong naghihintay na iligtas, kundi handang makilahok sa paglikha ng mas mabuting bukas. Hayaan mong ang bawat sandali ay maging isang pagsasanay. Hayaan mong ang bawat kilos ay maging panalangin. Hayaan mong ang bawat pisong natatanggap o naibibigay ay magdala ng enerhiyang dumadaloy mula sa pusong nakasentro at bukas. Dahil sa huli, hindi ito tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa kung anong ginigising nila sa loob mo. Kaya muli, tingnan mo ang iyong kamay. Ang parehong kamay na nahihirapan ay siyang lumilikha. Ang parehong kamay na humihingi ay siya ring nagpapala. At marahil nga, ang landas tungo sa kasaganaan ay naroon na sa iyong mga palad. Maraming salamat sa paglalakbay na ito. Kung nais mong gawing printable guide, reflection journal, o spoken meditation ng buo mong teksto, handa akong tumulong anumang oras.